niyo po ba kung ano ang purpose ng salita po ng Diyos? Hindi po para manakit, hindi po para magparinig, kundi para po magpaalala kung meron man sa ating nakakalimot, magtama kung meron pong mali tayong ginagawa. Kinasihan po ito ng Panginoon para po akayin tayo sa matuwid na pamumuhay. Yun lang po yung purpose nun. Na kailangan nga po time to time nare-remind tayo, bakit nga ba may salita po ng Diyos? Kasi minsan, yung iba kaya po hindi na po nagbabalik kasi dahil po sa kanilang mga naririnig, parang nakasasakit sa kanilang kalooban. Hindi po iyon ang intensyon ng sino man po sa atin maging ng pulpito pong ito. Kundi ang purpose po natin, kaya po tayo nagpapahayag ng salita po ng Diyos ay para po kahit papano ay maakay nga po tayo dun sa tama ng pamumuhay na ine-expect po ng Diyos para po sa atin. Yun lang po yun. At kung sakali man na parang tayo po minsan ang tinatamaan, huwag po ninyong isipin yon. Ang mahalaga po mga kapatid ay nangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At kung paano po tayo magre-react doon sa ating naririnig, yun po yung magiging pagpapala on our behalf dahil po nangusap ang Diyos. At bibihira namang nangungusap ang Panginoon para i-single out ka. Amen? So kaya po ipagpasalamat po natin sapagkat hanggang meron po tayong naririnig na salita ng Panginoon, yung pinapakalaking bagay sapagkat siya ang gumagabay po sa buhay po natin. Pag nawala na po ang salita ng Panginoon, mga kapatid, I don't know kung saan tayo pupunta. Wala na po tayong magiging direksyon, wala na pong gumagabay sa atin. Kaya natatandaan nyo, sinabi ng Panginoon, para silang mga tupa na walang pastol. Nakakaawa yung mga tupa na walang pastol. Bakit? Wala ho silang direksyon. Magkakanya-kanya sila. Wala sa kanilang magpapaalala, wala sa kanilang magdadala kung saan po dapat dalhin, walang gagabay sa kanila. Walang magpuproteksyon sa kanila kung sakali na mayroon pong mga lobo na pwedeng manakmal sa kanila. Yun po yung purpose, mga kapatid. Amen? So samahan niyo po ako ngayon sa umagang ito at simulan po natin ang mensahe po natin sa pananalangin. Dakilang Diyos, muli po kaming lumalapit po sa inyo na mayroon pong pasasalamat sa aming mga puso at minsan pa nga po, Panginoon, hinihiling namin na buksan mo ang aming mga spiritual eyes, spiritual ears, Panginoon. Mangusap po kayo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Katagpuin mo po kami. Kung ano man po yung nais mo, Panginoon o God, na sabihin sa amin, ipaalala sa amin. Lord, kung ano po yung nakikita mong makakabuti para po sa amin, then gawin niyo po ito, Panginoon. Lord, hindi po namin hinahadlangan ang anumang pwede mong sabihin sa bawat isa. Pinupuri ka namin sa umagang ito, magpahayag ka sa aming kalagitnaan, gawin mo yung purpose mo, Panginoon o God. At Lord, na ma-accomplish nawa, Panginoon o God, yung layunin mo sa buhay ng bawat isa. Sa namin interest ang lahat ng bagay. We thank you, Lord, and we bless you. In Jesus' name, amen and amen and amen. Praise the Lord. Okay. Narinig niyo na po ba yung salitang ito, mga kapatid? Yung pinangakuan ka na, gusto mo, tuparin pa. Uso ngayon yan. Amen? Lalo na po at malapit na po ang eleksyon. Pwedeng biro po ito sa nagsasalita. Pero biro rin kaya sa sinasabihan? Madali po kasi tayong magbitaw ng pangako dahil hindi natin alam kung ano ang pwedeng maging effect nito sa buhay po natin. Maging doon po sa tao o sino man na pinangangakuan po natin. Tanong, masama po ba ang mangako? Hindi. Kasalanan po bang maituturing ito? Hindi. Hindi naman masama ang mangako at hindi rin po kasalanan ang mangako. Pero nagiging masama siya o kasalanan kung hindi natin tinutupad yung ipinangako po natin. Ito naman ang tanong ko sa inyo. Bakit kailangan mong mangako sa kanila kung hindi naman ito hinihingi sa iyo? Amen. Dahil ba iniisip mo na yun lang ang paraan para hindi ka masyadong i-pressure
at makakuha ka ng favor dun sa mga tao, lalo na kung sa pinagkakautangan mo. Kung may pinagkakautangan ka. At sinasabi mo sa kanila, sa 1 linggo, ibibigay ko na sa iyo atraso ko. Pangako. Ano ngayon ang gagawin nila? Bibigyan ka pa uli nila ng 1 linggong palugit dahil yun ang ipinangako mo. Yung pangako mo ang pinanghahawakan nila. Amen. Kaya masasabi nating mahalaga ang salitang pangako. Ano pa po ang dahilan? Bakit tayo nangangako? Para ipakita natin sa kanila na seryoso tayo sa sinasabi natin. Amen. At dahil doon, madali silang maniniwala. Lalo na't wala pa naman silang karanasan sa iyo na nasira ka sa iyong pangako. Madali po silang maniwala. Pero sa tao lang po ba tayo nangangako? Hindi. Saan? Tayo madalas nangangako? Sa Diyos. Yan po ang madalas natin, siya ang madalas po natin pinapangakuan. Alam niyo po ba na ang promises o vows usually arise from the time of distress? Kapag nasa isa tayong sitwasyon na wala tayong magawa kung hindi ang magbitaw na lang ng pangako. Halimbawa, kung lumalaban tayo sa sakit at karamdaman, ano hinihiling natin sa Diyos? Pagalingin lang tayo. Mangangako na tayo ng kung ano-ano. Nariyan po yung salitang magbabago na tayo. Nariyan po yung salitang susunod na tayo. Meron pang ganito, Lord, alisin mo lang kami sa sitwasyon ng kahirapan. Ipinapangako ko sa iyo, magiging tapat ako sa inyo, lagi na po ko ate ng mga gawain mo. May mga ganun pong mga pangako. Bakit laging ganun na sinasabi natin sa Diyos? Dahil akala natin sa mga pangako natin, mapapaniwala natin ang Diyos at tutulungan niya tayo dahil nangako tayo sa Kanya. Church, hindi po natin pwede i-manipulate ang Diyos dahil meron po tayong ipinangako. Ang Diyos po ay kumikilos dahil sa Kanyang kapasyahan at hindi po nakabase dahil nangako ka lang. Amen po ba? Tingnan niyo po ang sabi sa Isaiah. Ito po ang title ng ating pong message, pinangakuan ka na, gusto mo, tuparin pa. Okay? Isaiah 60:22. Mangyayari ito sa takdang panahon, pagkat akong si Yahweh ang nagsasalita at magsasagawa. Mangyayari ito saan? Sa takdang panahon. Pagkat ako si Yahweh ang nagsasalita at magsasagawa. Ibig niyo po bang sabihin, Bishop, ayon dito, hindi mahalaga sa Diyos ang pangako? No, hindi ko po sinasabi na hindi po siya mahalaga. Pero kung tutugunin ka ng Diyos sa hinihiling mo, ayon sa pangako mo, malalagay ka dito sa dalawang bagay. Ang mapabuti ka o mapasama ka. Mapabuti ka kung makakatupad ka sa ipinangako mo. On the other hand, mapapasama ka naman kung hindi ka makakatupad doon sa sinabi mo. At yan po ang malaking problema na haharapin natin. Kasi may consequence po ito. Tingnan po ninyo, sinabi po sa Matthew 5:33, pababa. Narinig pa ninyo na noong unay inutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako. Huwag kang sisira. Bagkos ay tupdin mo ang iyong sinumpaan, Pangino. Mahigpit po yung bilin dito na huwag kayong sisira sa inyong ipinangako. Kung sa tao, hindi ka dapat sumira, lalo na po saan? Sa Diyos. Kaya't sinabi rito, tuparin mo agad. Amen. Tuloy natin basa. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung mangangako kayo. Huwag niyong sabihing saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos. Dito naman, ang bilin niya, huwag tayong sumumpa. Meaning, mangako ka na lang, huwag mo na siyang daragdagan. Huwag na tayong magsabi pa ng kung ano-ano para lamang mapaniwala po siya. O mapaniwala sila. Verse 36, ni huwag mong sabihin, mamatay man ako. Sapagkat di isang buhok sa iyong ulo'y hindi mo mapapaputi o mapapaitim. Kita po ninyo? Minsan nasasabi natin yan para lang paniwalain sila na totoo ka sa sinasabi mo at ipinapangako mo. Kaya gagamitin mong
maging buhay mo, mamatay man ako. Can you imagine that? Huwag kang magsasalita ng ganyan. Kasi paano kung hindi mo natupad yung pangako mo? Yung sinabi mo sa sarili mo, pwedeng mangyari yan sa iyo. Posible na iyan ang ikamatay mo. Amen? Diyan po tayo minsan hindi maingat. Makapagsalita lang po tayo ng gusto lang natin pong sabihin na hindi natin iniisip na yung sinabi natin ay pwedeng bumalik sa atin. Kaya sabi po niya sa 37, sabihin mo na lang, oo, hindi kung sapagkat buhat na sama-sama ang anumang sumpang idaragdag mo dito. Buhat na sama-sama. So, ibig sabihin, kung magdagdag ka pa ng salita, aside dun po sa oo o hindi, sabi rito, ito isa ng sumpa. At alam po natin itong lahat. Minsan nga, sa dami ng ating sinasabi, mga kapatid, hindi natin iniisip yung implikasyon nito sa buhay po natin. At dito po tayo napapasama. Dahil marami po tayong sinasabi na hindi na kailangang sabihin. Tingnan niyo po si Pablo kung gaano kaingat magsalita. Ngunit kung loloobin ng Panginoon. Kita niyo? Wala siyang pangako. Kung loloobin ng Panginoon, ang ipapariyan sa lalong madaling panahon. At titinan ko kung anong kanilang magagawa sa dami ng kanilang sinasalita. Sapagkat sabi po sa 1 Corinthians, ang paghahari ng Diyos ay hindi saan, kundi sa gawa. Nakita po ninyo? Hindi po siya nangako sa kanila. Hindi niya sinabi, sige, pangako ko sa inyo, pupuntahan ko kayo. Sa halip ang sinabi niya, kung luluobin sa Diyos pa rin po siya umaasa at hindi po sa pangako niya. Amen? Yan pala yung best way na pwede nating sabihin para po kahit papano makaalis po tayo doon sa trap na yon. Kung meron man po hinihiling sa iyo, puntahan mo ako, hindi ko sure pero kung luluobin ng Diyos. At least wala kang binitawan. Amen? Tama po ba mga kapatid? Ang nililinaw niya rito, hindi daw sa dami ng salita kung hindi sa iyong gawa. Marami po kasi salita lang na salita pero wala namang ginagawa. Ibig sabihin nito, huwag ka na lang mangako, gawin mo na lang. Bakit sa palagay nyo napakahalaga na tinutupad natin ang ating pangako sa Kanya maging sa tao o sa ibang tao? Kasi meron pong kabayaran ang hindi nating pagtupad sa ating mga pangako na pinangakuan. Tulad ng number 1, hindi na siya muling magtitiwala sa iyo. Tama? Bakit? Kasi oras na sumira ka sa pangako mo sa Kanya o sa usapan ninyo, sa susunod na mga ilangan ka at lalapit ka uli sa Kanya, hindi ka na makakalapit pa dahil nasira ka na sa Kanya. You see the consequences? Na sa halip may lalapitan tayo sa panahon na may pangangailangan tayo, ngayon, wala na. Kasi hindi tayo tumupad sa pinangako natin sa Kanya. Ganon din po ang epekto nito maging sa Diyos. Amen. Kung pinagtiwalaan niya tayo tapos hindi tayo tumupad sa ating pinangako sa Kanya, sa tingin ninyo, pagtitiwalaan niyang tayong muli, baka hindi na. Why? Kasi nasira na po tayo sa Kanya. Lucas. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ang mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay, mandaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagtitiwalaan ng kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Kung hindi na kayo mapagtitiwalaan, sabi rito, sino ang magbibigay sa inyo? Walang magbibigay. Bakit? Wala na nga silang tiwala sa inyo. Ba't kanya bibigyan? Amen. Totoo po ito, amen. Kung sinong Diyos, okay? Kasi, ito po, sinong Diyos at sinong tao na alam mo na hindi siya pwedeng pagtiwalaan, magtitiwala ka pa rin sa Kanya. Ngayon, kung naloko ka, kasalanan mo na. Dahil alam mo na sa umpisa na hindi mapagtitiwalaan, dahil naranasan mo na, tapos inulit mo pa. Sino ang may kasalanan?
huwag niyo raw hayaan ng iisang ahas tuklawin kayo ng 2 beses. Tama? Kapag yung una, okay lang yon, aksidente. Hindi mo nakita, tinuka ka. Pero yung ahas na nakatuka sa'yo, tutukain ka sa pangalawa, ibig sabihin, katanga na yon. Hinahayaan mo na yung ahas na yung paulit-ulit kang tuklawin. Amen? Kaya nga meron tayong wisdom. Kaya napakahalaga mga kapatid. Amen? Na huwag po tayong sisira sa anumampong pangako natin sa tao man o maging sa Diyos. Dahil meron pong kabayaran ang hindi natin pagtupad sa atin pong mga pangako. Amen? Pangalawa, kung bakit mahalaga na tayo po'y nagiging tapat, tumutupad, hahatulan tayo ng Diyos. Ngunit higit sa lahat mga kapatid, huwag na kayong sumumpa kung kayo'y nangangako. Huwag niyong sabihin, saksi ko langit, saksi ko lupa, o ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, oo, kung oo, hindi, kung hindi. Upang, yun lang po pala yun. Upang hindi tayo hatulan ng Diyos. Ano po ibig sabihin nito? Mayroong pong hatol. Amen. Doon sa mga nangako ng kung ano-ano para lamang makumbisi ang Diyos o sino man na mapagbigyan tayo sa ating kahilingan, ayaw pala po ito ng Diyos. Hindi daw po natin kailangan magsabi ng kung ano-ano, mga kapatid. Kasi kung ikaw ay totoo sa sarili mo, maging sa kausap mo, so mga kapatid, hindi mo kailangang magsabi ng kahit na ano. Tama ba? So wag po natin gawin sa Diyos yung madalas na ginagawa natin sa tao. Kasi maging sa Diyos, kapag tayo ay nangako, meron at meron din tayong sasabihin. Huwag kang mangako, natutuparin mo na lang. Okay, tuparin mo na lang, brother. Huwag ka nang mangako. Gawin mo na lang kahit wala ka pang makukuhang favor. Simple lang. Nakita niyo po mga kapatid? Ito pagdadirect ng buhay. Bakit ko po ito binabanggit? Sigurado ako sa New Year, may mga bibitawan tayong mga New Year's resolution. Kaya bago kayo magbitaw, nire-remind ko na kayo. Lord, ngayon po, nangangako na po ako, magiging masunurin ako sa tatay at nanay ko. Marami tayong bibitawan for sure. Para lamang po makakuha po tayo ng favor. Amen? Meron tayong mga gustong gawin sa sarili natin at sinasabi natin, ito yon, ito yan. Tapos hindi nyo alam, yun pala isang uri ng pangako. Proverbs 20:25, bago mangako sa Diyos ay isiping mabuti para hindi ka magsisi sa bandang. Ibig sabihin, hindi palabas na lang mangako, meron palang pagsisisihan sa huli. Amen. Sinabi niya rito, ngayon kung ayaw natin na mangyari ito sa atin, then huwag po natin itong gawin. Na alam natin na tayo rin po ang magsisisi sa hindi po natin pagtupad sa anumang mga ipinangako natin sa Kanya o kanino man o maging sa ating mga sarili. Listen, sino rito kahit papano guilty sa kasalanan ito na may mga pinangakuan tayo, yung iba ang tagal na hindi natin po natupad? O ako lang? Kasi minsan nga may mga promises tayo, amen? Na para kasing napakasarap naman kasing magbitaw ng pangako. At yun namang isa, umasa naman doon sa yung pinangako. Di ba? Hindi niya alam na ikaw pa rin nagbibiro, siya'y totoo. So hindi mo rin alam na meron pala itong effect din sa'yo. Kaya tama ang Panginoon Yung hindi na lang, wag ka na lang ekang kumibo, wag kang magsalita. Kasi sa dami raw na sinasalita mo, doon may tendency na ikaw ay magkasala. At hindi natin ibinibilang na kasalanan yon. Kaya nga ito yung word na ginagamit natin Di ba? Pinangakuan ka na, gusto mo.
Abay, huwag ka sa akin mangako kung hindi mo kayang tuparin. Amen. Lalo na sa Panginoon, makikita natin kung bakit hanggang mamaya. So, kasama ko pa ba kayo? Ecclesiastes 5:2. Huwag kang mabigla-bigla saan? Sa harap ng, isipin mo munang mabuti ang ipinangako mo sa Kanya, pagkat siya'y nasa langit. Sorry. Sapagkat nasa langit siya at ikaw ay mag-ingat ka saan? Hindi pala basta. Alam niyo kung bakit, mga kapatid, hindi basta na mangako sa Diyos? O ito yung pangatlo. Dahil sisingilin ka ng Diyos. Deuteronomy 23:21. Huwag na hindi ninyo tuparin ang panata ninyo kay Yahweh. Tiyak na sisingilin niya kayo. Kapag hindi niyo tinupad yun, tiyak na sisingilin niya kayo. Kapag sinabing sisingilin ka, meaning, meron kang utang, hindi monetary, kundi isang pangako na kailangan mong bayaran at tuparin. Ikaw ang nagbitaw sa kanya ng pangako, therefore inaasahan niya na tutuparin mo yon. Amen. Tinan niyo yung word na ginamit, tiyak. Ano ba yung tiyak? Whether you like it or not, sisingilin ka ng Diyos. Amen. At kung paano, hindi ko po alam. So, kaya po, huwag na nating intayin na singilin pa tayo ng Diyos. Tuparin na natin agad yung atin pong ipinangako. Deuteronomy 23:22, tingnan nyo. Kung ayaw ninyong mangako, di hindi ka nagkasala. 23. Ngunit kailangan tuparin ang anumang pangako ninyo kay Yahweh. Kailangan tuparin. Bakit? Dahil po sa pang-apat na dahilan. Lahat po ng yan, ang effect niyan hindi sa Diyos. Ang effect po nito sa atin. Amen po? Kausapin mo yung katabi mo. Mula ngayon, huwag kang mangangako nang hindi mo kayang tuparin. Hindi ko sinasabing masama, ha? Pwede naman, basta kaya mong tuparin. Amen? Hindi tayo pagpapalain ng Diyos. Ecclesiastes 5:6, tino nyo. Huwag mong pabayang magkasala ka dahil sa iyong salita. Alalaong bagay, mangangako ka at babawiin mo. Sa ganyang galit na galit ng Diyos, kung magkakagayon, hindi ka niya pagpapalain sa anumang iyong. Naintindihan niyo, kapatid? Yung nangako ka tapos, ang pagbawi ay hindi naman sinabing, Lord, nangangako po, ay binabawi ko na, hindi ganoon. Ang pangako, pag binitawan mo at hindi mo tinupad, binawi mo yun. Kasi nasabi mo na eh. Lalo na po sa Diyos. Amen? Hindi raw niya tayo pagpapalain, hindi po yun ang gusto po niyang gawin, ha? Okay? Kasi ang word dito, hindi kanya pagpapalain. Hindi po yun ang Diyos eh. Pero nangyayari po ito dahil po sa gawa din natin. Ayaw po niya na nangangako tayo at pagkatapos babawiin natin. Sa ganyan daw, galit na galit ang Diyos. Amen? Sa ganyang galit na galit ang Diyos. Kaya sabi po niya, tinan niyo word, kung tuparin mo, ayaw niya lang, yung palang nangangako na hindi tinutupad, kung yung katabi mo, nangako minsan di tinupad, sabi mo sa kanya, mayabang ka pala. Diyan madalas kasi pumapasok yung title nga natin eh. Yun nga, pinangakuhan ka. Tama na yung pangako, gusto mo, tuparin pa. Yung pangako, settle ka na dapat doon. Pero hindi ho maganda po pala yun na ugali. Amen. Kaya itinatama tayo ng atin pong Panginoon sa ganito. Kaya sa verse 5, tinan nyo, mabuti pang kaysa sa hindi mo, mabuti pa huwag kang mangako.
Now, ito tanong ko, bakit sa palagay nyo napakahalaga nito para sa Diyos? Bakit? Ito po, kung bakit. Dahil wala po siyang ipinangako sa iyo na hindi niya tinupad. Alalahanin niyo si Yahweh na Diyos na hindi marunong. Yan po ang masakit para sa Kanya. Tingnan niyo hindi siya marunong sumira sa Kanyang pangako. First King, purihin si Yahweh. Tinupad niyang lahat ang Kanyang mga pangako. Sa lahat niyang mga pangako kay Moses, wala isa mang. O ngayon, bilang anak ng Diyos, magre-reflect po ito Sapagkat ang Diyos natin, kahit kailan, hindi siya sumira sa anumang pangako niya sa iyo. Kaya napakaganda Napanghawakan ito Kapag ang Diyos mismo ang nangako sa iyo, nadidelay man ito, o nagtatagal man, huwag kang mawawala ng pag-asa. Bakit? Kasi yung Diyos na nangako, tapat at hindi sumisira. Amen. Kasi minsan kaya hindi natin natatanggap kung ano man yung pangako niya sa atin. Kasi tinitingnan nga po ng Panginoon yung patience din natin. Kapag parang nagtatagal, parang sinasabi natin, hindi rin tapat ang Diyos. Hindi rin totoo ang Diyos sa kanyang sinasabi. Bakit? Ba't hanggang ngayon, ang tagal ko nang hinihingi sa Panginoon? At ito naman ang ipinangako niya sa akin. Ito, kiniklaim ko. This is His promise. Ba't hindi nangyayari? Kapatid, kapag pinangako ng Panginoon, titiyakin ko sa iyo, it will come to pass. Ang problema lang sa atin, hindi tayo marunong maghintay. Hindi rin tayo marunong magtiwala sa Kanyang sinalita. Sabi ng Panginoon, hindi babalik sa akin ang salita ko na walang It will not come to me void, yung wala hong kakahinatnan. Pag sinabi ng Panginoon, kaya sabi niya, tinupad niyang lahat. Wala ho siyang sinira na anumang pong pangako. Amen. Church, here's my conclusion. Church commitment, promises, or vows are important to God. They are pleasing to God. Kaya tuparin po natin anuman yung mga naipangako natin sa Kanya. Numbers 31. Sinabi ni Moses sa mga pinuno ng bawat lipi, ito ang utos ni Yahweh. Ito ang utos ni Yahweh. Kung utos po ito ng Diyos, kailangan po nating gawin. Kung tayo po ay nakapangako sa Kanya, kailangan po nating tuparin. Verse 2 ng Numbers. Kung kayo'y namamanata o nangangako kay Yahweh, huwag ninyong sisirain. Kailangang tupdin ninyo ang bawat sumpang binibitiwan. So mga kapatid, napakahalaga. Simpleng aral, pero pwede ho nating kapulutan na matuto po tayo ngayon sa Diyos man o sa tao, kanino man. Huwag po tayong basta lang nagbibitaw at magpe-pledge tayo ng promises na hindi ho natin kayang tuparin. Amen po? Mas maganda na lang po yung pakita natin na talagang tayo po bilang tao ay tulad din po ng Diyos na hindi siya marunong sumira sa kahit na ano. Napakasarap mga kapatid. Ito pinakamasarap. Ang tanging katangian lang na meron ka bilang isang tao, kahit po sabihin mong salat ka pa sa maraming bagay, pero yung hindi ka nasisira sa lahat ng iyong sinasabi, kapag sinabi mo, ginagawa mo. Amen? Kapag ipinangako mo, tinutupad mo. Masarap po pala yung ganong klaseng ugali. Amen? So, huwag na kayong mangako, Parang ang lungkot ninyo ngayong New Year. Tapos na po yung mensahe natin, pwede na kayong tumayo. Opo.
Hindi, yun po ipaalala po sa ating lahat. Hindi lang po kayo. Lahat po tayo subject dito. Amen? Kasi may mga ganun eh. Meron tayong nasabi, na pangakuan natin, hindi natin natupad. O siyempre, yung tao, umasa sa'yo. O, tapos, hindi na siya, sabi niya, hindi na ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Kasi puro ka lang salita eh. Hindi mo naman kaya pala gawin. Yun ang hilingin natin sa Diyos. Na ano, kung sakali man tayo magsalita, kasunod na nun, yung ating pagkilos. Wala anuman tayong sinasabi, pero nakikita niya sa atin pong ginagawa.